Makatagal na schedule to. At least nakaka-attend pa rin ito. Ay, Senator Of course, Robby, pwede ba naman pabayaan kayo? Miss na miss ko na rin kayo eh. at ito ay kasala ka makapasok sa Film Fest, no? Sana naman kasi it is an important film. Ang problema lang kasi minsan, yung mga nag-i-screen, parang ayaw nila, animated sila sa mga ganitong pelikula. Yung Mama sa Pata, nagkaroon din kami ng ganong problema. At para sa akin, bakit nyo iniiwasan yung mga pelikula na ito ay nagdi-deal sa importanteng yugto ng ating kasaysayan? Hindi ba film is an art and artistry is an expression of the soul of a nation? Importante ito eh. Yung mga masapa, ano importante? Importante itong, lalo na kung sa revolution, sapagkat it has changed the course of our nation's history in a most radical manner. So dapat makita nila. At ito yung festival, kaya sinasabi ko, ang festival ay parang, festival, fiesta, di ba? Di ba pagka fiesta, hindi ka naman naghahain ng daing dyan, o kaya ng tuyo, o kaya ng adobong kangkong. Pagka piyesta, inihahain mo for the world to see at yung mga pambato natin, kung mga sa handa, lechon, paella, di ba? O lechong baka, yung rellenong manok, yun ang inihahain sa piyesta. Ganun din sa festival. We have to show the best of what our country can do in terms of movie making. At sa pagkatahuli na nga tayo, sabi na nga, ni Secretary Mike, at dati ay nasa forefront tayo ng movie making not only in Asia, but in the entire world. Pagka napapanood yung mga lumang pelikula sa internet, yung Higit sa Lahat, yung Lupang Pangako, yung daigdig ng mga api, yung mga agila, Linsyan, Iwala, ang gagaling natin eh. Bakit ngayon ipakikita po yung hindi magaganda, pakita natin yung the best. So mga away si Atty. pag hindi nakapasok sa MSMF? Talaga mga away ako eh. Talaga mga away. Sabi na dati, kung pinanganak daw ako, nung binano ko sa pit nung doktor, sinapak ko daw yung doktor eh. Attorney, may question po kay Senator Robby. Kasi Senator, hindi ako nagkakamali nung pumasok ka sa politika. Parang sasabi mo na hindi ka nagagawa uli ng pelikula. Pero ngayon parang kinain mo yung sinabi mo doon. Hindi naman. Matagal na po ito. Ito pong pelikulang ito, matagal ko na pong hinihingi ito. So, Ito even po before ka pumasok? Opo, matagal na po ito. Hindi pa po ako nakutulong, hinihingi ko na po ito kay Sir Greg. At yung pong mga ginagawa kong pelikula, hindi ko po yun natapos. Yung Bad Boy 2, Bad Boy 3, Mista, Gregorio, Marciano del Pilar. Yan po wala pong bago dyan. At marami po akong pinanggihan. Kahit itanong nyo po sa mga malalaking network na nag-o-offer po sa atin ng mga teleserye, hindi po natin tinatanggap yan. Dahil hindi po talaga kaya ng schedule. Hindi po sa ayaw nating gawin. Hindi po kaya. Opo, pero siyempre, katulad po ng ganitong pelikula, kinakausap ko po yung asawa ko. Kasi yung mga oras na dapat ay sa pamilya, yun po yung sasabihin mo na magsushooting mo ako. Yung asawa ko naman po ay revolutionarya din yun. Kapag pinag-usapan ko ay para sa bayan, yun po hindi nagdadalo. Talagang, sige, tuloy mo yan. Basta yan ang, para po sa kanya, pag masaya ako, masaya siya. Yun na nga. So, nagsasabi ba si Miss Mariel na magbabantay siya sa shooting para at least magkaroon kayo ng time together? Pag kasi Ma'am Shawi po siguro ang naging leading lady, pwede na po si Ma'am magbantay sa akin. Si Mariel, pag si Sharon ang kasama ko. Oo, okay, kaibigan yung dalawa rin. So may tiwala sa akin yung dalawa. So naiisip na pwede si Sharon na maging leading lady. Sinabi mo na kay Mariel. Hindi na po siguro kailangan sabihin dahil mas matutuwa yun.
matutuwa po siya. Kasi iba yung, kay Mariel din po galing ito sabi niya, kapag ka-eksena ko si Ma'am, iba yung magic eh. So para sa akin, kung makakatulong dun sa pelikula. Kasi alam niyo, yung pelikulang to napaka-importante. Kasi naglabas ng narrative yung parehong political clan. May narrative yung isa, may narrative yung isa. Pero wala pang naglabas ng narrative talaga ng revolusyon. Ito kaya ganun kahalaga. Kasi hindi naman aminin natin ang totoo, hindi parehong doon galing ang revolusyon. Hindi galing dun sa isang clan, hindi galing dun sa isang clan. Galing ito sa sandatahan. Napaka-importante na namnamin natin itong revolusyon na to dahil tuloy-tuloy ito eh. Magmula 1896, tuloy-tuloy yun. Hindi yun, doon lang nila naisip. Hindi, tuloy-tuloy ito. Tradisyon ito ng revolusyon nila. Kaya napakaganda po. Pero Senator, pag si Michelle yung nakapartner mo dito sa movie na to, hindi kaya mas ma-focus dun sa love team nyo? O sa love angle kaysa dun sa buhay ni Senator Nasa? Hindi naman po, siguro palagay ko mabubuhay. Magkakaroon ng ibang lingling. Baka magiging harit yung buhay ni Senator. Alam niyo po ano, sa bawat hero, importante yung babae. Sapagkat pag tinignan po natin pag tinignan natin ang Kastila ng Katipunan, parte ang babae sa revolusyon. Hindi siya instrumento, hindi siya kagamitan, hindi siya isang bagay na palipasan. Malinaw sa Kastila na ang babae ay parte ng revolusyon. Siya ay partner mo. So napaka-importante po sa pelikula natin na lumabas talaga na si Mrs. Sunasan ay parte ng revolusyon. At naniniwala po kung kayang gampanan ni Ma'am yun. Ma'am, masyado ka na popular dito, dapat tanggapin mo to So sakali ba, meron din mga action scenes si Mega? Senator Nasa, i-base ko dun sa life story niyo. May mga action scenes din ba bang mangyayari? Sigurado din si action si Mega. Lalo na dapat sa katotohanan, uuwi ako ng late. May action talaga. Buksan sarado. Pero hindi. Seryoso. Yung sususukin ko na sinabi sa Senator. Hindi mo alala. Sa pangmatawan naman ng lalaki. Pero pag pinag-uusapan na yung revolusyon, pagbabago, reforma, mas matitibay kayo yung mga babae. Maniwala na. Kadalasan yung matigil pamilya, wala sa bahay. Naghahanap buhay. Sino nag-aalaga sa mga bata? Kakaingatan natin na yan. Di ba yun natin? Ngayon, gender free na tayo. Sa sandatang lakas, maraming babae. Mas matitibay kayo sa pagmamatawan na bilamang. Pero sa ibang bagay, sa puso, sa pag-iisip, sa laman ng loob, sa pag-alaga, sa vision, sa sakripisyo, lamang yung tolerance for pain. Maraming sinasabi sa amin, wala nang sakit na pwede mong itabag sa sakit ng natural childbirth. Sino sa mga lalaki nakaranas ng ganyan? So maniwala kayo sa akin. Sa panangatawan ng mga lalaki, sa ibang bagay, sa lahat ng ibang bagay, mas lamang bagay. Yung last question ko na lang po, Senator Robin. Siyempre ngayon ka lang kung hindi gumawa ng movie. Nagtaas ka ba ng talent fee after mo manalo, after mo parangalan ng Gawad Kurian at FAMAS pala, FAMAS, at ngayong senador ka na. Siyempre ibang level ka na eh. Hindi naman po. Oo. Mababa lang po. Mababa lang po. Saan pa parang gamitin yung talent fee mo dito? Ano po yun? Saan pa parang gamitin yung talent fee mo? Kasi siyempre, turn over sa asawa yun. Kala ka pa rin sa revolusyon. Matagal na po ang buhay ko po eh. Meron nang may naglabas nga, may naglabas ng, ano ba yun? Video ba yun? Na sinasabi, ito yung mga bilyonaryong mga artista. Dati nandito si Robin Padilla, isa sa mga bilyonaryo. Ngayon hindi na siya bilyonaryo. Saan kaya dinala yung pera? Pambira naman ako. Tatanungin niyo pa ako kung saan napunta yung pera. Tanungin niyo sa mga tao tinulungan ko. Hindi naman ako naging madamot sa pera ko. Oo, yan po ano na yan.
kumbaga, known na yan sa showbiz. Kaya kung ano man po yung talent fee, kung ano man yung para sa akin, wala na, hindi ko na, sa asawa lang, sa mga anak. Asawa, ilang. So, hindi mo dinay na binaryo ka na? Dati po talaga. Opo, talagang kumita naman po ako. Sa tagal ko na rin sa showbiz, 30 taong mahigit. Opo, kumita na rin po ako talaga sa showbiz. Naging masarap na yung buhay ko sa showbiz. Alam naman nating lahat yun. Thank you, Senator. Maraming salamat. Denise, kagagang mo lang, ano? Tinanong mo yung sa akin na entrega ng talalipid. Entrega yan sa may bahay. Ginagamit yan sa pagtulong para maiwasan yung revolusyon. Thank you so much, Sen. And of course, this time we have Gordy Rula. Susunod ni Jerry. Hi, Gordy! Standby Natalie Nomada from Crimson Star. Hi, Natalie! Sobrang ko na proud Pasay ay gagawin pa pagdadami. Hindi ko alam kung tatanda ko pero baka Ikaw na ano, Gordy! Yes, sir. Hindi ko masalamat sa Gordes. Ang tawag na sa iyo ngayon si Natalie Gordy Rula. At marami kayo na line up na project sa Dr. Robin, di ba? So what will happen? Doon ko lang na sorry, ano na yung mga priorities mo? So ito muna. Kasi may mga plano pa kayo supposed to be na collab din na Coco Martin, Senator Revilla, pati Senator Lito Lapid. So ano na mo yung mga pagdating ng artista ho, sasabihin natin yung pagiging senador, artista ano yung mga napaprioritize mo ngayon ng mga trabaho? Pare, una, masaya ako nagkita tayo ulit. Oo, talaga Gusto ko lang batiin si Atty. Topacio. Dahil ang dami dito ngayon, hindi ko naman na nakikitang sumisipot itong mga ito, pero nagsipot talaga. Ako sa'yo, Atty. Talagang mahal ka. Mahal ka nila. Ako, hirap ako pasulputin itong mga ito eh. Mahal rin po nila. Lahat talaga, pati ikaw. At mga ka namin, siyempre, so marami ka na na Senator Robin. Sige. Sige, pagkitanak mo na namin dito. Oo. Pero kasi totoo yun, walang. Pero ano na ako, yung kanina tanong. At ano talaga ako, kung mapansin mo naman, priority ko talaga yung mga bayani. Diba? Kaya nga ako may ganitong bigote na wala. Paborito akong tirahin dahil sa bigote ko. Dahil ito kay Marcelo Del Pilar. Dahil yung Marcelo Del Pilar na pelikula. Sa Claridel. Sinushooting din po namin yan. Pero, nung dumating to, pati yung last day ng Bad Boy 3, medyo malungkot na yung, asan ba yung si Betsa, yung producer. Kasi nagtatalo kami ngayon kung gugupitan o kasi yung buhok ni Sir Greg. So siyempre, pag gulupitan ka, tatamaan yung isang pelikula. So nakakaroon ng ano, pero ang nagbigay na ako ng order sa kanila, na priority natin ito. Dahil ang prioridad sa akin, yung buhay. Bayani. Pwede niyong kausapin. Kasi yung ibang bayani, tatawag pa tayo ng espiritista para makausap natin. Ito buhay. Pwede siyang magsalita sa inyo. Pwede siyang kausapin. Ito yung pelikula na pagkatapos mo panoorin, pwede ka magtanong doon sa tao na nasa harap mo. Yun yung talagang objective ko. Yun ang unang-unang tinanong ko. Ito ba, pag nagkaroon ng showing ito, si Sir Greg pwedeng tumayo doon at magsalita? Sabi nila, oo, gagawin natin yun. So, bali, may sasabi mo muna yung mga projects. Opo. Pero po yung tuloy ko ba yun sa inyo yung sinakoko? Hindi na po matuloy yun kasi yung project po na yun, ginawa namin para sa campaign, para sa WPS, sa West Philippine. Pero nag-escalate na po yung ano kasi doon, sitwasyon, so nag-decision po kami na huwag muna natin gawin. Ito muna yung gagawin niyo po, di ba? So, nag-coordinate na rin ng Senator Bato de la Rosa.
Tapos, alam na kung ano yung plano ni Senator Manasan sa 2025 elections na syempre isipin na lahat na itong pelikula ay preparasyon na rin po sa kung ano man ang political plans nyo. Hindi mo mahalaga sa akin kung ano magiging video nyo, nung magiging audience ito. Pero gagamitin po ito sa pag-start ng campaign nyo. Hindi po gagamitin ang primary objective ay maiambag ito sa kasaysayan natin. Kung magiging beneficiary, kung sakaling mag-decision tayo na tumakbo bilang senator at makatulong ito, bakit hindi? Why not? Baka makatulong pa ba bilang senator Robin doon sa Senado na ibalik tayo. So, open pa ba? Pero hindi ito ang layunin ng project ito. Hindi yung campaign vehicle ito para maibalik tayo sa Senado. Pero kung magiging makatulong ito sa pagbabalik natin, okay na. Pero ang primary objective is kasaysayan, isulat na ma-convert na ito yung value. So, ibig sabihin, andun din mo yung endorsement niya, Senator Robin. Ano political plan po ni Senator Robin? Pero ako po, ang layunin ko talaga, makabalik si Sir sa Senado. Yun talaga ang layunin ko. Wala po ang layunin kundi makabalik si Sir at maipaglaban niya yung revolusyon ulit doon. Dahil para po sa akin, kailangan siya doon. Ako po hindi po ako tuwing kampanya po, kinakampanya ko po si Sir. Noong araw pa lang, ramboy na ako hanggang ngayon, ramboy pa rin po. So, andun po yung supportan niyo? Sa akin po, siyempre si Sir, hindi naman po kami nag-usap ng gano'n. Wala po kaming gano'ng pag-uusap. Kami po ni Secretary Mike, hindi rin kami nag-usap ng gano'n. Kahit po kami ni Atty. Tomas, hindi. Pero ako, talagang pasensya na po kayo. Talagang ako'y tagasunod talaga ng RAM. Talagang tagasunod po ako ni Sir Glenn. From dinig ko, Senator, may mga ibang kaibigan ka rin na may balak din sa 2025. Pagkitin na si Kuya Ipe, si Kisa Salvador. I understand, ini-endorse nyo rin po siya. Opo. Pati po yung, totoo po yung tatakbo sila dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Bastes, saka si Pulong. Pulong po talaga ako. Pero ang pinaka-importante po sa akin ngayon, magawa itong pelikula ito. Dahil yung pong eleksyon, 2025 pa po yun. Ito pong lalabas po ito, inshallah, sa December. Napakaganda po sana sa December 30. Kasi December 24 tayo, di ba? Tapos December 30, sa panahon na kay Rizal naman po, sa panahon na siya ipagkamatay, maganda magkaroon din tayo premiere night nun kung simultaneous. Kasi tandaan po natin, parte ito ng revolusyon. Parte ito, kung pinanood mo yung Bonifacio, pinanood mo yung Antonio Luna, pinanood mo yung Goyo, kakatitin ito, katuloy ito. Pinanood mo yung Rizal, yun ang pinakauna eh. Kapag kahalili niya ito. Hindi pwedeng hindi na maging kahalili. Dahil hanggang ngayon, nasa loob pa tayo ng revolusyon. Hanggang sa oras natin. Dahil hindi pa naman natin nakakamtan kung ano talaga yung pinaglaban. Thank you, Senator Robin. Nasa na pa kayo, Senator Jinggoy? Sorry, Senator Gringo. Kapalit na tayo, Sir. Yung sinasabi ka ni Sir Robin na pinaglalaban at yung pinaglaban nyo ng 1986, nakikita nyo pa rin kung bayan hanggang ngayon o nawala na po? May improvement ito. May improvement. Nakikita nyo pa po yung pinaglalaban nyo na yun. Dahil sa technology. Pero ang unang requirement talaga para mapabilis ang pagpaglalabay natin, pagkaisa tayo. Tinatawag ng political unity. Para ang political unity, pagkaroon ng pangmatagalan ng kapayapaan, matanggal na yung karbaban ng kalian. At hahantong na yun sa kaunlaran ng tagalan natin. At bakit? Para sa susunod na generasyon. Yun lang ang objective na simple para sa buhay natin, para sa project na ito. Salamat po. Thank you. Maraming salamat. Jenny. Jenny.